Hello, 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 hello. When you ask, you do not. Dakilang pastor, sa iyong mga kamay ang aking buhay ay ipinagkakatiwala. Nawa ang tanging nais mo ang aking dinaisin mula ngayon at kailan pa man. Dakilang pastor. Hello, maganda pong umaga sa inyong lahat. Yan po. Masaya po ba tayo mag-worship sa Panginoon? Amen. Tayo po'y tumayo. Sabi sa awit 101-2, umawit sa kagalakan ang lahat
ng mga bansa. Si Yahweh ay papurihan, paglingkuran, siya'y kusang lumapit sa presensya niya at umawit ng may tuwa. Yan, amen. Sabi po dyan, umawit po tayo ng may kagalakan at purihin po natin ang Panginoon. Yan, hallelujah. Panginoon, dito sa puso ko, hindi ka nagbabago, ikaw ay totoo. Sa bawat tawag ko, tinutugon mo ako, ako'y walang tampo, ikaw ang kasama ko. Hallelujah. Purihin po natin ang Panginoon. Worship you. Puso ko'y nananabik sa banal mong pag-ibig. Yakap ko walang maliw, nadarama bawat saglit. Hindi mapapantayan ang wagas mong pag-ibig ng kahit sino paman. Jesus, ikaw lamang. Pangyarihan mo taglan, buhay ay lumaya. Kadalian ay nakamtan, buhay ay sumila. Karapat-dapat na napapurihan ka, pasasalamat ay sasambahin tuwina. Hallelujah. Ito magpuri ating Panginoon. Puso ko'y nananabik sa banal mong pag-ibig. Yakap mo walang maliw, nadarama bawat saglit. Hindi mapapantayan ang wagas mong pag-ibig ng kahit sino paman. Jesus, ikaw lamang. Hallelujah. Pinatunayan mo, kapangyarihan mo, pinatunayan mo ang pag-ibig mo, pinatunayan mo sa buong mundo. Ikaw lamang ang Diyos, buhay ang totoo. Pinatunayan mo, kapangyarihan mo, pinatunayan mo ang pag-ibig mo, pinatunayan mo sa buong mundo. Ikaw lamang ang Diyos, buhay at totoo. Puso ko'y nananabik sa banal mong pag-ibig. Yakap mo'y walang maliw, darama bawat saglit. Hindi mapapantayan ang wagas mong pag
sino pa man. Jesus, ikaw lamang. Hindi mapapantayan ang wagas mong pag-ibig ng kahit sino pa man. Jesus, ikaw lamang. Jesus, ikaw lamang. Hallelujah. Praise you, Panginoon. Tayo may umawi, may galak. Mga kamay, at ito ay ikaway. Kay Jesus, ating Diyos, hari tunay. Sumayaw at tumingay sa awiting may galak. May kalimutan, pagkat siya'y may kasabutan. Tayong lahat ay umawi, natutubig, mahalangin. Ang Diyos Ama ay kapurihan, kapurihan, ganang pangalan. Itaas mga kamay, at ito ay ikaway. Kay Jesus, ating Diyos, hari tunay. Sumayaw at tumingay sa awiting may galak. Problema'y kalimutan, pagkat siya'y may kasagutan. Tayong lahat ay umawi sa tugtugin, mahalangin. Ang Diyos Ama ay kapurihan, kapurihan, ganang pangalan. Ang Diyos ay Papa, 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 ang Diyos ay Papa. Siya'y hindi nagbabago, siya'y hindi nagtatanging. Mundo man ay lumipas, salita niya ay wagas. Siya'y hindi nagbabago, siya'y hindi nagtatanging. Mundo man ay lumipas, salita niya ay wagas. Tayong lahat ay umawi sa tugtugin, mahalangin. Ang Diyos Ama ay kapurihan, kapurihan, ganang pangalan. Tayong lahat ay umawi sa tugtugin,
magpapatay sa aming puso, sa aming buhay. Papuri pagsamba iaalay, bukas noon ngayon upakailanman lumalangin ka.
hanap ka, Panginoon. Noon ngayon, hanggang naman. Noon ngayon, hanggang naman. Noon ngayon, buhay ko'y awitan kita, ay buti ka sa akin. Ay buti ka sa tayo po yung manalangin. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon. Kami po ay nagising sa umagang ito, Panginoon, upang mag-worship sa inyo, Panginoon. Lord, maraming salamat sa binigyan mo kami ng oras palagi, Panginoon, na mabuhay sa mundong ito, Panginoon, na para purihin ka, Panginoon. Maraming salamat sa kabutihan mo, Panginoon, sa presensya mo, Panginoon, na patuloy kaming magpupuri sa iyo habang buhay, Panginoon. Lord, maraming salamat na sa mga ginagawa mo sa aming kabutihan, Panginoon, sa pagkain, pagbibigay, Panginoon, sa financial, Panginoon, paglalakas, Panginoon, tuwing kami may problema, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon. Lord, patawarin niyo po kami, Panginoon, sa aming pagkakasala, Panginoon, sa isip, sa gawa at salita, Panginoon. Lord, maraming salamat. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan po, welcome po natin ang isa welcome sa'yo kapatid, kami natuturuan na ikaw ay bumalong ngayon. Aming panalangin nawa sa araw na ito ay maranasan mo ang pagmamahal mo. Ibinibigay sa atin ang ating Panginoon. Jesus at ay tanggapin mo na sa iyong puso. Welcome sa iyong kapatid, kami natuturuan na ikaw ay bumalong ngayon. Aming panalangin nawa sa araw na ito ay maranasan mo ang pagmamahal mo. Ibigay sa atin ang ating Panginoon. Jesus at siya'y tanggapin mo na sa iyong puso. Yes, yan po. Tayo po yung umupo. Tithes and offerings. Yan. Hello. Dumako po tayo sa isang bahagi na tayo ay patuloy na magpupuri sa Kanya. May iba't ibang pamamaraan ng pagpupuri sa Kanya. So, katulad kanina, ginawa natin ay nawitan natin ng Panginoon. Ngayon sa bahaging ito ay isang uri din ng offering ang ibibigay natin.
Katulad sabi sa Philippians 4:18 to 19. Pero babasahin ko lang po yung bahagi. English to eh. Bale. Sabi niyang ganon, pinapurihan ni Paul yung mga taong nagbibigay para sa kanyang gawain. Ang sabi niya, they are a fragrant offering, an acceptable sacrifice, pleasing to God. So, yung offering natin na ibibigay ay isang uri ng sakripisyo natin para sa Panginoon. Okay? And it is pleasing to God, sabing ganon. And sagot naman ng Panginoon din, and my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. Okay. Lahat ba ng pangangailangan natin ay natutugunan sa araw-araw? Oo. Lahat naman, kaya lang yung iba kasi minsan nagrereklamo pa. Pero yun lang pagising mo sa umaga, isang pagpapala na ng Panginoon yun para sa atin. Na nagising tayo, hindi na tayo. Baka paggising natin, nasa ibang tayo. Ayan. Nasa apoy o nasa o nasa heaven. Okay. So tayo lang nakakaalam niyan. Talagang binibigay sa atin ng Panginoon ng pagkakataon na patuloy natin siyang papurihan sa iba't ibang pamamaraan. So isa sa mga pamamaraan upang sabing ganyan ay ma-please natin ang Panginoon. Nice niyo bang ma-please ang Panginoon? Amen. So lahat ng sinasabi niya sa kanyang banal na kasulatan ay angkinin natin na totoo yun. At sabi niya may pangako siya eh, and my God will meet all your needs. May higit pa ba sa all? La na, di ba? Will meet all our needs according to the riches of His glory. Mayaman ang Panginoon, di ba? Sa Kanya lahat ng gagaling ang mga natatanggap natin. So, tayo po ay nawa ang puso natin ay patuloy na nagpapasalamat sa Kanya sa iba't ibang pamamaraan, sa pag-o-offer ng praising, ng mga songs. Sana hindi rin tayo, minsan meron din, ako doon sa song offering, dapat ang kinakanta rin natin talagang buong puso. Kasi minsan may nakikita. ang ano pa magpalakpak, yung tipid. walang energy. So, panghawakan natin yung sinasabi ng Lord, and my God will meet all our needs. May higit pa ba sa all? Wala na. So, pag-pray po natin ito sa ating sarili, sa buhay natin na magawa natin. Okay? Manalangin po tayo para sa ating mga kaloob. Panginoon, maraming salamat po sa araw na to na pinagkaloob mo sa amin upang ikaw po ay aming papurihan at sambahin sa iba't ibang pamamaraan. Salamat po, Panginoon, na binibigyan mo kami ng pagkakataon upang, Panginoon, na magbigay kami ng mga papuri sa iyo katulad nito, Panginoon, sa pagbibigay sa iyo ng aming mga salapi o anuman, yung pag-awit, yung aming pagpalakpak. Salamat po, Panginoon, dahil binibigyan mo kami ng pagkakataon upang ikaw ay aming makita. Makita namin ang iyong kaluwalhatian, o Panginoon. Salamat po at alam namin, o Panginoon, na tutugunin mo ang aming mga pangailangan. Hindi lang ito, Panginoon, dahil sa kami ay nagbigay, kundi ito ay iyong isang pangako. Pangako na pangahawakan namin. Salamat po, Panginoon. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tinatawagan ko na po si Brother Samuel sa munting handog sa pagkanta. Aking dala
hanggan kitang pupurihin, walang hanggan sasambahin. Buong laman ng puso kong ibig ang manalagi sa'yo. Walang hanggan kita pupurihin, walang hanggan sasambahin. Buong laman ng puso kong ibig ang manalagi sa'yo. Nais ko'y ika'y maranasan, pagkilos ko'y aking pinakasan. Hanggang sa'yo ko lang natagpuan ang tunay na kagalakan. Nais kong ika'y maranasan, tibok ng puso ko'y ikaw lamang. Kaya ngayon, bukas at kailanman, pagsamba ko'y aalayin. Walang hanggan kita pupurihin, walang hanggan sasambahin. Buong laman ng puso kong ibig ang manalagi sa'yo. Walang hanggan kita pupurihin, walang hanggan sasambahin. Buong laman ng puso kong ibig ang manalagi sa'yo. Walang hanggan kita pupurihin, walang hanggan sasambahin. Buong laman ng puso kong ibig ang manalagi sa'yo. Walang hanggan kita pupurihin, walang hanggan sasambahin. Buong laman ng puso kong ibig ang manalagi sa'yo. Buong laman ng puso kong ibig ang manalagi sa'yo. Buong laman ng puso kong ibig ang manalagi sa'yo. Hello, hello, hello. Oh. Ang announcement natin for JTC's Working Service, ang Sunday worship po natin is 10 ng umaga hanggang 12 ng hapon. Prayer meeting every day po, every Wednesday. Kung may mga prayer po kayo, ganon, sabihin niyo lang po kay Tito Lil, message niyo po siya kung may mga nanonood sa live, ganon. 6, para ipag-pray po natin kayo kung may sakit kayo, karamdaman, problema, ganon. Yun, 6 p.m. hanggang ng gabi hanggang 9 ng gabi. Sa discipleship natin, every Saturday, 4 ng hapon at 6 ng gabi. Yun. Tayo po tumayo sa paggalang ng salita ng Diyos. Jeremiah 32:7-27. Si Jeremiah ang nalalangin, Panginoon, Yahweh, nilikha mo ang lahat at ang lupa sa pamagitan ng iyong kapangyarihan. Walang bagay na mahirap para sa iyo. 20, ako si Yahweh, ang Diyos ng lahat ng tao, walang bagay na mahirap para sa akin. Kung manalangin ka sa akin, tutugunin kita at ipapahayag ko sa iyo ang mga bagay na dakila at mahiwagaan na hindi mo pa nalalaman.
tayo po umupo. Tinatawagan ko na po para sa Word of God si Pastor Bernie. Thank you, Brad. Nung nakikita ko na merong wag namang ikapalakpak ng kanyang mukhang medyo nagkakaroon magandang improvement si Brother Christian. Tama-tama sa panganak ni, di ko makita, nasa ba niya? Ikaw na. Sa panganak ni Sister DL, may sasalo na. God is always provide, no? Kasi isa dito, busy sa pagigitara, hindi makakanta to, gitarista to, no? Ganun pa man, papasalamat tayo sa palaging oportunidad na binibigay sa atin ng Diyos kasi nagkakaroon po tayo ng opportunity na lagi na manambahan at makinig ng salita ng Diyos. Again, ilang ulit ko po na sinasabi sa inyo, sa Canada, nag-ano na sila ng batas na mayroon na silang inano sa kanilang constitution, executive order, na pinagbabawal na pag-share ng Word of God. Kasi kapag nag-share ka ng Word of God, may mga instances na tatamaan ka, mga LGBT, mga bakla, tomboy, tatamaan mo yan eh. Siyempre kung anong sinasabi ng Bible, the truth will set you free. You should know the truth, and the truth will set you free. Hindi natin ipahayag yung mga bagay na yun. So, and therefore, may pinagbabawal na. So, iniingatan nila yung dignidad ng bawat isa. So, therefore, ipinagbabawal na ang paghayag, ang pag-share ng Word of God. Kaya nagpapasalamat tayo, ninyo ba na, in Southeast Asia, tayo ang only Christian country at maluwag sa atin. Pwede ka nga mag-share ng salita ng Diyos sa street, magkaroon kayo ng Bible study, maganda eh. So, i-grab natin to opportunity na ito na sabi nga ng Bible, redeem the time because the days are evil. So, samantalahin natin yung mga panahon sapagkat ang mga panahon po ay masasama na. Kaya hindi pa ulihan lahat. Let's share the Word of God sa mga kaibigan natin, community, magulang, pamilya, and how many times na sinishare kasi po sa inyo, sabi natin, yung isang tao na nabubuhay, humihinga, pero hindi nakakakilala sa Panginoon, ang tawag po sa kanila ay zombie. Nakita niyo yung palabas sa zombie, nabubuhay sila, tumatakbo, gumagalaw, but sila po ay patay. So gusto ba natin na ang ating mga mahal sa buhay, ating mga kaibigan, ating kapitbahay, na kasama natin everyday na sa ating buhay, ay kasama natin zombie. Ayaw natin nun. So let's share the Word of God and let's reach po natin sila para kay Kristo. Again, let's take a look. Jeremiah, kagaya ng binasa po kanina, natin sa 32, chapter 32, verse 17, verse 27, chapter 33, and verse 3. Bibigyan ko lang po kayo ng background, dito sa sitwasyon ni Jeremiah. Kasi po nung panahon po noon, ang mga Israelites ay maraming mga bansa na sumasakop sa Israel. Isipin nyo, ang Israel ay isa sa pinakamalit na bansa actually sa buong mundo, pero gano'n na lang interest ng mga kapitbahay nilang bansa kung bakit sila ay sinasakop. Ang sabi nga natin, dahil sa ang Israel ay lubos na bagamat sila ay pinili ng Diyos, sila ay makasalanan pa rin sa harapan ng Diyos eh. Ang gagawin ng Diyos para sila ay paluin, ipasasakop sila doon sa mga bansa na gustong sumakop sa kanila, di ba? At pagkatapos silang sakupin, tatawag sila sa Panginoon, ang gagawin ng Panginoon ay muli silang palalayain, babalik na naman sila sa dating gawi, gagawa na naman sila ng kasalanan, yung pagsamba-samba kay Baal, yung mga bagay na ginagawa nilang dati, at pagkatapos, papaluin na naman sila ng Diyos, papasakop na naman sila sa ibang bayan, at tatawagan naman sila. So, gano'n ulit, paulit-ulit. The history repeats itself, nagiging routinary yun. At sa sitwasyon nito, sabi nga nun, nagbigay ng mensahe si Jeremiah sa pamumuno ni Hezekiah, yung hari ng Judah. Kasi po ang Israel noon, ang Israel ay nahati sa dalawang divided kingdom na tinatawag.
nung panahon ni David, tsaka panahon ni Solomon, ang Israel ay United Kingdom. Yung North and South, iisa yan, united. Pero right after ni Solomon, dahil sa mahina po ang leadership ng Solomon, ang Israel ay nagkaroon ng division. Sa North Kingdom, nandun yung 10 nation. At sa Southern Kingdom, nandun ang 2 nation, yung Judah at Benjamin, there are 2 nations. So, na-divide sila. At dahil doon, nagkaroon sila ng 2 hari. At yung sitwasyon na ito, sa pamumuno ng Hezekiah, ito po ay sa magitan ng North Kingdom, sa South Kingdom. So sabi nga nandun po si Jeremiah. Sabi, Jeremiah had a tough task. Sa Jeremiah daw, may isang mabigat na ginagampanan. He lived at a tough time, his country was under attack. Alam niyo po, no? Nagpapasalamat ako, nabuhay ako sa panahon natin, at tinawag ako ng pastor. Alam niyo po, mahirap. Ang pinaka-high calling, no, para sabihin ko sa inyo, nung panahon noon, ay yung tawagin ka ng Diyos na isang propeta. It's a very high calling. Yan ang Diyos. Sabi nga ng Jesus Christ, di ba? Ang anak ng tao ay nagmimisyon, wala man lang siyang mahigaan. Yung ulo niya, walang madantayan, sapagkat alam natin, ang pagmimisyon noon ay isang crucial, isang mahirap na pagmimisyon noon. Sabi nga ganun walang sino man na walang mahirap ang trabaho noon, walang sino man na pwede magbigay sa iyo ng tawag dito, kawang gawa. So mahirap noon. At ang mga tao noon ay nabubuhay nilang by faith. Sa Jeremiah, ang mga propeta noon, ang kanilang kalagayan ay napakabigat na kalagayan bilang propeta. Isipin nyo, no? Tatawagin ka ng Diyos bilang propeta. Yung pagiging pagtawag sa iyo, wala nang uwian yun. Kung meron kang pamilya, kung meron kang mahal sa buhay, iwanan mo na yun. At talaga totally, susunod ka sa Diyos. And secondly, yung pagsunod mo sa Diyos, walang assurance. Kung sa kukuha ka ng pagkain, wala kang sahod, wala kang titirhan, wala kang kakainin, wala magpapakain sa iyo, ano mangyayari sa buhay? It's a matter of faith. Living by faith ang mga propeta noon. Kaya sabi ko, salamat na lang at hindi ako nabuhay noon. Sapagkat kung tinawag akong propeta, ang hirap, baka sumuko ako. So sabi nga noon, Jeremiah had a tough task. Napakabigat nung tungkulin ni Jeremiah. Sabi, he lived at a tough time, his country was under attack. Siya'y namumuhay nung panahon noon na ang kanilang bansa inaatake ng ibang bansa. So may gera na pala noon. Hindi lang pala nangyayari sa sitwasyon ngayon, sa present situation ng Israel, na ginegera ng Iran, no? Ginegera sila ng mga Houthi, ng mga Hamas. Maging noon pala, ay mayroon ng mga bansang gumegera sa kanila. Pilit silang sinasakot. Sabi, he had given a tough message to deliver. Meron daw isang tough message si Jeremiah na para i-deliver sa hari, and secondly, sa bansang Israel. Sabi, his nation was going to fall to the enemy. Ito mahirap Okay lang sana sa isang propeta na magbigay ka ng mensahe sa hari at mag-isa sa iyong bansa kung good news. Di ba minsan, kapag may nagbabalita sa atin, sabi mo, bad news, good news, wag na lang. Halos ayaw mo pa no? Ayaw mong alamin yung news na yun. Pag bad news, ayoko. Wag na lang sana, ayoko na malaman. Kasi bad news Pero kung good news, sige, sabi mo sa akin, mamimili ka pa, no? Bad news, good news. Sige, unahin mo na yung good news, ihuli mo yung bad news. Pero yung mensahe na i-deliver ni Jeremiah sa bansang Israel, maging sa hari, ay isang pangit na mensahe mula sa Diyos. Sabi, his nation was going to fall to the enemy. Ang pangit. Hindi maganda sa tenga ng mga Israelites at hindi maganda sa tenga ng hari, yung mensahe na ipalabati ni Jeremiah na galing sa Diyos. Ano sabi? Yung inyong bansa ay babagsak at mapupunta sa kamay ng kaaway. Sinong gusto ng balita na yun? Wala, sino man. Di ba? Wala, hindi gusto. Hindi gusto ng taong bayan at hindi din gusto ng hari. His people will be taken captive. Ito nga sinabi ko sa inyo. Yung mga tao ay kukunin at gagawing bihad. Ganyan ang mga Ganyan ang mga lakaran noon Kapag ang isang kingdom, isang kaharian, nanakop ng isang kaharian, kukunin niya, lilimasin niya lahat ng kayamanan at maging yung komunidad, yung mga tao doon, kukunin niya para maging bihag, maging slave sa kanyang kaharian. He had to deliver the message to the king. Ito pa isang sabi ganoon. Meron siya isang mensahe na dinideliver sa hari na ang hari ay i-defeat ng kaaway. Isipin nyo, Ang hirap na kalagayan ni Jeremiah.
Alam niyo po, no, ang panahon kasi noon, ang pagpatay noon, halos 2 linggo lang. Well, exaggeration lang. Ibig ko sabihin, ang pagpatay noon is very easy. Kapag nag-deliver ka ng masamang mensahe sa hari, anytime, doon sa kinatatayo mo, pwede ka agad patayin eh. Sa atin, hindi pa eh. Meron tayong tinatawag na yung may batas tayo, may expression of freedom tayo, may batas tayo. Ngayon nga, alam nyo, no, nakalungkot isipin, no, yung community natin, yung press natin, at sa social media natin, ganun na lamang ang pambabastos sa mga presidente natin, sa mga senador, sa mga politician. Ang lalakas ng loob, no? Lalakas ng loob. Sabi, kalang bida, sa kabilang banda maganda yon. Pero alam nyo, sa kabilang banda, hindi maganda rin. Alam nyo kung bakit? Yun lang ay isa nagpapatunay na ang bansang ginagano mo ay walang political stability. Wala siyang political stability at yun ang isang dahilan kung bakit ang bansa noon, ang Israel, ang mga bansa noon ay very dogmatic sila sa mga kautusan. Kapag nagsalita ka na isang bagay na pangit sa hari, ora mismo, pwedeng papugot ang ulo mo. Kaya mahirap kalagayan ni Jeremiah. Sipin nyo, no? Si Jeremiah tatayo sa harapan ng hari at sasabihin niya, Hari, ikaw ay mapapasa ilalim ng kaaway at ikaw ay mabibilanggo. Kaya niyo bang gawin yan? Na ang kapalit nun ay buhay niyo. Mahirap, di ba? Kaya nga sabi ko sa inyo buti na lang, hindi ako nabuhay na. Bakit tinawag ako ng Lord? Dahil, bawang tawagin ako propeta, ako Lord, ayoko. So mahirap. Sabi nga nun, he had to deliver this message to defeat the king. Deliver niya, mensahe nito para i-defeat ang hari. Jeremiah had a positive attitude in prison. Anong naging problema? Naging resulta ganito po. Nung nagbigay siya ng mensahe sa mahal na hari, sabi nga nun, ang naging resulta, hindi po ulo. Kasi alam ng hari, itong taong ito ay mensahero ng Diyos, alam ng hari, itong taong ito ay propeta ng Diyos, at takot din yung hari eh. Takot din ng hari na ipapatay si Jeremiah. So ang naging consequence na kanyang pagsasabi sa hari na mapapasailalim siya ng kaway, siya ay pininprison, siya pinakulong. Nakulong si Jeremiah. Sabi nga nun, he was confident the Lord would deliver him. Meron siyang confident, meron siyang tiwala ng Panginoon ay dideliver siya mula sa kulungan. Nakuha niyo. Nakita niyo yung pananampalataya ni Jeremiah. Bagamat ako'y nakulong, alam ko na ako ay palalabasin ng Diyos sa kulungan na to. He was given a guarantee of God's ability to do so. No? Binigyan siya ng guarantee sa abilidad ng Diyos na magagawa to. He was promised answer to his prayer. No? Pinangakuan siya na tutuparin o bibigyan ng katugunan ang kanyang panalangin. Jeremiah had of God of impossible. Sabi nga si Jeremiah daw ay mayroon Diyos na impossible. Let's take a look number 1. Ano ba title natin? Title muna. Hindi ko nasabi. God, the God of the impossible. Pakitagalog nga. Sister Tess, pakitagalog nga. Sister Onang, ginigising ko lang kayo, baka natutulog kayo. At Diyos ng mga imposible. Sabi nga nun, Jeremiah had confidence. Sabi ng Jeremiah 32 verse 17. Let's go back. Jeremiah 32 verse 17. Balik tayo, Jeremiah 32:17. Sabi, says Jeremiah ay nanalangin, Panginoon, Yahweh, nilikha mo ang langit at ang lupa. Sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan, walang bagay na mahirap para sa iyo. So isipin mo, no? Mayroon pa ba? Wala na, no? Sabi nga nun, may confidence. Ano ba Tagalog confidence? Tiwala. Mayroong tiwala si Jeremiah sa Diyos. Sapagkat yung sinabi ng Diyos sa verse 17, sabi, ikaw ang lumikha ng langit at lupa. Sa magitan ng iyong kapangyarihan, walang bagay na mahirap para sa iyo. Alam niyo po, no, ang mga sabi ko sa inyo, ang mga propeta, may kanya-kanyang pagtawag yan. Alam niyo po, no, si Abraham, kagaya nung, kasi sa pag-aral lagi ko tinatalakay ito maging sa church namin, yung buhay ni Abraham at ni Moses. Kasi marami kang matututunan sa buhay ni Abraham, maging sa buhay ni Moses. Kaya lagi ko silang illustration. Sa buhay ni Abraham, tingnan niyo,
bakit gano'n na lamang ang confident ni Abraham sa Diyos? Unang-una, no? Let's face it, no? Wala sa panahon natin ngayon, no? Unang-una kasi, kaya gano'n na lang ang tiwala ng mga propeta sa Diyos kasi nakausap nila ng harapan ng Diyos. Sa panahon natin ngayon, hindi natin nakausap eh. Sabi nga natin, if we're waiting for the audible voice, therefore, we're waiting for the audible oil. Sabi nga, hindi na tayo makakadinig ng mga audible voice mula sa langit. Wala na. Kaya nga may word of God na eh. Kaya nga sabi ng Bible, mapapalad yung mga tao, yung mga Kristiyano na mumuhay sa panahon ngayon, bagamat hindi nila nakikita ang Diyos, sila nananampalataya, mas mapapalad tayo. Nung panahon noon, kaya gano'n na lang ang confident at pagsunod-sunod nila sa Diyos kasi nakausap nila personal ang Diyos eh. Alam mo sabihin sa'yo ng Diyos, Jo Marie, halika, tinatawag kita. Mag-mission ka doon sa lugar na pag actually kinausap ka ng Diyos, susunod ka eh. Lalo na ang boses nang gagaling sa langit, talagang susunod ka. Eh sa panahon natin ngayon, kaya marami mga Kristiyano hindi sumusunod sa pagtawag, kadalasan may dadoubt pa eh. Ikalawa, hindi nagbabasa ng Bible. So paano malalaman kung anong kalooban sa'yo ng Diyos? Wala din na nga ng audible voice eh. Hindi ka pa nagbabasa ng Bible, hindi ka pa nagpipuri. Eh paano malalaman na uwi ng Lord sa'yo? Wala. Bara-bara na lang. Kung mangyari, swerte, will ng Lord. Kung hindi, hindi will ng Lord. Ganun ba yon? Hindi eh. Sabi, si Moses, si Abraham, ito, tignan niyo ang buhay ni Abraham. Nung tinawag ng Diyos po si Abraham, kaya siya may confidence sa Lord. Unang-una, bukod sa kanya mga iniwanan, tatalakay natin mamaya, no? Ay, kaya siya nagtiwala sa Diyos sapagkat nagbigay ng isang pangako ang Diyos sa kanya. No? Anong pangako ng Diyos sa kanya? Abraham, tumingin ka sa langit. Ano nakita niya sa ulap sa langit? Maraming bituin. Hindi mo ba alam darating araw na ikaw ay magiging ama ng mga bansa at ang iyong lahi ay magiging kasindami ng mga bituin? Nag-isip si Abraham. Siguro gano'n, no? Ano lang, ni-express ko lang siguro si Abraham, no? Siguro gano'n sa kala niya, hindi siya nakita ng Lord. Lord, may tanong lang ako. Bakit? Yung asawa ko, 90 years old na, 80. Ikalawa, menopause baby na yan, di ba? Ikatlo, baog pa. Eh, paano kung magkakaroon ng anak na ganyan karami? Bukod sa matanda na asawa ko, eto, no? Sorry for the term, no? Mahina na sexual life niya, di ba? Pag na-age na gano'n, wala na. Halos wala na sexual life niya. Ikalawa, menopause na, Lord. Ikatlo, baog pa. Paano kung magkakaroon ng ganyang karaming anak? So medyo kay Abraham nyo, medyo crucial yung medyo alanganin yung ng Lord, pero hindi natin pagtatalakayin yun, alam natin na nangyari yung mga dapat mangyari. Ikalawa, alam nyo kung bakit ganun ang confident ni Abraham na magkakaroon siya ng ganung karaming anak later sa pangyayari nangyari sa kanya. Alam nyo kung bakit? Binigyan siya ng isang anak eh. Sino? Hindi ata kayo nagbabat. Sino binigyan na anak kay Abraham? Si Isaac. Maliban yung anak ni Hagar na si Ismael. Maliban doon, si Isaac. So yung pagbibigay lang ng isang anak kay Abraham sa magitan ng Sarah, isang katibayan na yun na kayang gawin ng Diyos yung pangako niya. Could you imagine, nasa isip mo, ang asawa ko matanda na, ang asawa ko menopause baby, menopause na, yung asawa ko baog, tapos binigyan ka ng isang anak? Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, yung first step na yun, kaya palang gawin ng Diyos yung ipinangako niya na maraming tao, marami akong magiging anak. Pwede mangyari. Bakit? Kasi binigyan siya ng isang puhunan. At ang puhunan na yan ay si Isaac. Nakuha niyo. Kaya yung confident ni Abraham, gano'n na lamang sa Diyos. Kaya naniniwala siya na tinaguruyan siyang a man of faith sapagkat naniniwala sa yung pinangako ng Diyos. Hindi ba niya nakita, literal? Kasi hindi niya nakita eh. Ngayon na lang makita natin kung gano'ng karami, di ba, ang Arabo, kung gano'ng karami ang nag-spread out sa buong mundo, yung mga lahi ng mga Israelites. Sino mga lahi ni Abraham? Di ba? Hindi niya nakita yun in the future. Pero gano'n pa man, may confidence sa Lord. Bakit? Kasi binigyan siya ng isang puhunan eh. May pag-asa. Kasi yung isang bagay na sitwasyon na asawa ko na walang pag-asa, binigyan ng Diyos ng pag-asa at binigyan ako ng isang anak. So, posible mangyari itong pangako ng Diyos. Tama, mali. So, nagkaroon si Abraham ng confidence sa Panginoon. Si Moses, bakit gano'n na lamang ang kanyang ability, yung kanyang confidence, na kaya ng Diyos na hatiin ng dagat? Kasi by faith yun eh.
Paano nagawa ni Moses? Ibig sabihin, yung aura mismo na yun eh. Nasa isip ni Moses, nagkaroon siya ng ganun ng faith, na kaya hatiin ng Diyos ang dagat. Hindi. May mga past experience si Moses na ginawa ng Diyos sa kanya kung bakit na-develop yung kanyang faith instantly. Nung nasa harapan na siya ng Red Sea, ano yun? Natatandaan niyo, di ba? Nung siya nakipag-usap kay Pero, sabi na Lord kay Moses, pumunta kay Pero. Sabi mo kay Pero, ang Diyos, ang gusto ng Diyos, ang lahat ng mga Israelites na, kasi mga Israelites po noon, they become slave in Egypt for more than 300 years. Di ba? Nung panahon ni Joseph, di ba? Panahon ni Jacob, di ba? Pumunta yung lahi, 12 tribes sa panguna ni Jacob, tsaka ni Joseph. At dumami ng dumami yung lahi ng Israel sa Ehipto. And therefore, ano naging resulta? Naging slave sila. Naging katulong sila. Sila ang gumawa ng pyramid. Si Moses ang naging architect ng pyramid. The most probably yun ang sitwasyon kasi walang ibang gagawa eh. Kundi mga Israelites at si Moses. Sabi nga nun, si Moses nga entitled na maging Pero. Pero pinagpalit niya yun sa pagkakatawag ng Diyos sa kanya. Ano naging result? Sabi niya, punta mo si Pero. Sabi mo kay Pero, ito ang sabi ng Diyos, na gusto niya, yung mga bansang yung Israelites, ay payagan mo na lumabas ng Ehipto at makapunta doon sa lupang pangako na pinapangako ng Diyos sa kanila. Ano sabi ni Pero? Hindi pwede. Napapakinabangan ko yung mga Israelites na yan eh. Yan ang gumawa ng Egypt eh. Yung labor namin dito, sila gumagawa. Pag pinayagan ko yung mga almost 1 million na Israelites na yan, ano mga laborer namin dito? Wala na. May mga project kami, bukod sa pyramid, marami kami mga project. Sino ang magiging laborer namin? Kundi yung mga Israelites lang. Kaya hindi pwede. Kaya nung ginawa ng Diyos, nagbigay ang Diyos ng 7 salot, di ba? Una-una, nagkaroon ng mga palaka, di ba? Kalawa, yung dagat, ginawa niyang pula. Di ba? Ginano niya yung basto niya doon sa dagat, naging pula yung dagat. Nakita ni Pero yun, nawitnessan niya sa magitan ng kanyang mata. Ito matindi. Ano sabi? Ayaw mo ha? Sige, ito finally. Sabi mo sa kanya, ang lahat ng mga panganay na anak ng mga Ehipto o maging nakatira dyan ay mamamatay. So nagbigay ng mensahe ang Diyos sa magitan nagbigay ng mensahe ang Diyos at ngayon ang ginawa ng mga Israelites, nagkaroon sila ng tinatawag, nagpatay sila ng tupa. Nakita niyo sa history. Tapos nilagay nila doon sa pinaka-post ng kanilang bahay. Ano matawag doon? Yung hamba ng bahay. Hamba ba tawag doon? Nilagyan nila ng dugo ng tupa. Ibig sabihin, kapag dumaan yung angel of death, kasi yung angel of death ang papatay sa lahat ng panganay ng mga anak na lalaki. Kapag dinaan nila, nakita nila na mayroong dugo ng tupa, aanin nila yung tatang na Passover. Lalagpasan nila, ibig sabihin, mayroong mga Israelites na nakatira dyan. Nakuha nyo, ano ang nangyari? Namatay ang lahat ng mga panganay na anak ng mga Ehipto lalaki. At doon natauan si Pero. Kaya niya pinayagan ang Israelites na maging malaya. At dahil doon, na-develop yung pananampalataya ni Moses. Doon ginawa ni structure ng Lord, dinevelop ng Lord yung faith ni Moses. Nakita ni Moses yung bagay na ginawa ng Diyos na yun. Kaya ganun lamang na-develop yung kanyang faith. Kaya nung pagharap niya, doon sa Red Sea, nakahanda na siya. Well-developed na yung kanyang faith. Sabi niya, the Lord, magbibigay ang Diyos ng superhighway sa dagat na pula. Hinati niya ang dagat. Nakuha niyo po. Why? Because Moses and Abraham had confidence to the Lord. Mayroon silang tiwala sa Panginoon. If you confident in God, itiwala ba kayo sa Diyos? Wala pa. Siguro, wala pang ginagawang bagay, sitwasyon, o miracle ang Diyos sa buhay natin na binigyan niya ng solusyon kung kahit minsan wala pa tayong tiwala sa Lord. Have faith in God. Magkaroon tayo ng confidence sa Lord. Sabi, creation had convinced him of God's power. Sabi na kumbinsi si Jeremiah sa kapangyarihan ng Diyos dahil sa paglikyan niya ng sanlibutan. Isang papapatunay na walang sino man nilalang ang makahalika ng sanlibutan, kundi ang Diyos lamang. Ang farmers, pwede lumika na mag-craft niya. Pwede lumika ang farmers ng tubo, ng mais, kasi pwede siya magtanim. No? Ang isang mekaniko, pwede siyang gumawa ng isang sasakyan. Kasi mechanic siya, di ba? Ang isang engineer, pwede siyang gumawa ng isang building. Ang architect, pwede siyang magplano. Pero ikaw ay gumawa ng sanlibutan ng heaven and earth.
Walang sino mang tao ang makakagawa niya, kundi ang Diyos lang. Kaya gano'n na lamang ang confident ni Jeremiah, because God created heavens and earth and all creation. Sabi, Thou hast made the heavens and earth. There is nothing too hard for thee. Siya ang gumawa ng langit at ang lupa. Meron bang mahirap para sa Kanya? Wala. Kasi bagay na hindi kayang gawin ng tao, ang Diyos ang gumawa. Genesis 1:1, prove God do anything. Sabi, Genesis 1:1, God created heavens and earth. Walang imposible para sa Diyos na gumawa ng milagro dahil ang lahat ng bagay ay Kanyang ginawa ang sanglibutan. Sabi ko nga sa inyo, how many times, gustong-gusto ko po itong share sa mga first timer na na-encounter ko sa iba't ibang church. Pag na-invite po ako, dati at maging ngayon, isinishare ko po yung creation ng earth. Alam niyo kung bakit? Kasi ang ganda po, ang ganda na mentality ng Diyos about sa creation ng earth. Isipin niyo, ginawa niya yung earth, di ba? Inilagay niya si Eva at si Adan. Pagkatapos, nagkasala. Actually, kung tutusin, pwede niyang gunawin uli yung earth. Gumawa uli siya na Eva at Adan. Pero hindi niya ginawa. Kasi pagpapatunay, yung kanyang pag-ibig, yung kanyang malasakit sa mga bagay ng ginawa niya. One look, a star-filled sky should convince us. Psalms 19 verse 1, sabi nga nun, tumingin tayo sa langit, sa sky, at pakita natin yung isang damukal ng mga bituin na nakabitin dito. Sino gumawa? Ang Diyos. Ito pa, redemption, letter C. Redemptions out also to remind us of God's power. Ito po ang pinaka bagay na ginawa ng Diyos sa kanyang kapangyarihan. Ang pagkatubos ng Diyos sa tao ang nagpapatunay sa kapangyarihan ng Diyos. Ito ang nagpaalala sa atin, yung ating tinatawag na redemption, yung pagkatubos ng Diyos sa atin. Christ's death and resurrection guarantees a new creation. Pansinin niyo po. Halimbawa, sabi ko nga sa inyo, nagkasala si Eva at Adan, tama, mali. Ngayon, nagkasala si Eva at Adan, kung ako ang God the Father, pwede ako magpadala ng angel. Yung angel na lang ang magiging substitute para kay Kristo, kasi ang angel, sinless, walang kasalanan na angel. Kasi isang beses lang magkasala ang angel, hindi na forgiven. Nakita niyo ginawa kay Lucifer, di ba? Isang beses lang nagkasala si Lucifer, yung wanted ng angel, isang beses lang nagkasala, pero hindi na sila pinatawad ng Lord, di ba? Tinanggal na sila sa kalangitan. So therefore, ang mga angels, sinless. At dahil doon, pwede kong maging option, pwede kong maging, pwede kong maging kapalit si Jesus Christ doon sa angel. Naku nyo, imbis na si Jesus Christ ang mapako sa krus, bumaba at magkataon-taon, mapako sa krus, si angel na lang. Si Michael, si Gabriel, Michael, punta ka sa baba, ikaw papako sa krus. Nung sabihin kayo sa inyo, Lord yan, O Christian, ikaw bumaba sa lupa, papako sa krus, So sabi nga nun, pwede ang angel Pero hindi pinahintulutan ng Diyos ang angel ang magkatawang tao para mamatay sa krus, hindi niya pinahintulutan yun. Hindi niya pinahintulutan yung kanyang mga servant, ang magkatawang tao para ipako sa krus. Ano sabi nga nun? Yung kanyang bugtong na anak instead. Yung kanyang bugtong na anak ang pinadala niya sa lupa nagkatawang tao para mamatay sa krus para sa katubusan ng isang sinukob. Hindi ba yun ay matatawag natin na miracles? Matatawag natin na creation na miracles ng Lord. Naku niyo po, yung kanyang redemption. Sabi, ang pagkatubos ng Diyos sa tao ay nagpapatunay sa kapangyarihan ng Diyos. Ito ang nagpapaalala sa atin, yung kapangyarihan niya na muling tubusin ang tao sa kasalanan. Christ's death and resurrections guarantee a new creation. Ito nga sabi ko sa inyo, yung kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus ang nagagarantya ng bagong nilalang. Sabi, ang kamatayan ni Jesus at ang kanyang pagkabuhay ang nagpapatunay ng bagong paglikha. Kaya sabi ko sa inyo, kapag tinanong po kayo ng iba't ibang grupo ng mga religion,
Ano ba ang pangunahin natin doktrina? Nasabi ko na sa inyo, di ba? If you remember that, na ano? Doktrina natin. Death and resurrection of Jesus Christ. Wala na. Pag sinabi sa inyo, ano ba religion nyo? Isa lang. Yung kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Sapagkat marami mga pundador na religion, hindi inumin ha. Pundador, ibig sabihin, founder. Marami mga founder na religion na matay, pero hindi nabuhay. Pero si Jesus, ang founder ng Kristyanismo, namatay at muling nabuhay sa ikatlong araw. At dahil doon, nagkaroon tayo ng redemption, nagkaroon tayo ng katubusan mula sa ating kasalanan. Nakuha niyo po. At yun, isang bagay ng kapangyarihan ng Diyos na hindi naman kayang ibigay. Ikaw ba? Kaya mo ibigay ang anak mo para sa kaligtasan ng ibang tao? Hindi eh. Paglalaban mo ng patay ng anak mo, noonang, bigay mo sa akin si Diel, papako ko sa krus. Papayag ka ba nun? Hindi ka papayag nun. No? Hindi ka papayag nun eh. Del, bigay mo sa akin ito si kulit, papako natin sa krus. Hindi ka papayag eh. Pero ang Ama, ang Diyos sumayag. Walang pangalawang kaisipan ng ginawa ang Father, kundi willing siyang ibigay ang kanyang anak para ipako sa krus, para sa katubusan ng sangsinog. Meron makagawa nun? Wala. So yun, ang isang kapangyarihan ng Diyos na walang kahit sino man kayang gawin. Nakuha niyo po, yung redemption na ginawa sa atin ng Diyos. Number 2, the Lord asked a question. Jeremiah 32, verse 27. The Lord asked a question. Jeremiah 32, verse 27. Ako si Yahweh, ang Diyos ng lahat ng tao, walang bagay na mahirap para sa akin. Yun. Sabi niya, ako ang Diyos. Sabi ko si Yahweh, ang Diyos ng lahat ng tao, walang bagay na mahirap para sa akin. In there's anything too hard for me, may bang mahirap na bagay para sa akin? We ought to remember this question daily. Ito lagi natin tandaan araw, katanong ito, mayroon bang imposible sa Diyos? Kasi kaya tayo minsan nakakaranas ng hirap at problema sa buhay dahil nalilimutan natin ang katanungan iyan na may imposible ba sa Diyos. Alam niyo po, no, nung ako po medyo baby Christian pa, hindi na akong ganun baby po. Kapag nakakarap ako sa isang mabigat na pagsubok, problema, no, at sa inakala ko na hindi ko na kaya, lagi nire-remind ng Diyos sa akin yung talatang ito. Sabing ganun, ako ang Diyos, mayroon bang imposibleng bagay para sa akin? Natatauhan ako. Kung ano nun, kung ikaw ang Diyos, kaya nga tinawag ng Diyos eh. Why God call Him God? Because God is a limited power, di ba? Walang limitasyon yung kanyang kapangyarihan. So dahil sa walang kalimitasyon ng kapangyarihan ng Diyos, mayroon bang imposible sa Diyos? Ito ang problema sa atin. Tayo tinaguriang Christian. Tayo tinaguriang followers of Christ. Pero sa oras na tayo may problema, sa oras na tayo mayroong malaking pangailangan, nagkakaroon tayo ng doubt kay Kristo sa Diyos kung magagawa ng Diyos ito para sa atin. Alam niyo po, no, nung ako yung conversion ko noon, gusto ko na mamatay noon eh. Nagkaroon ako ng nervous breakdown. High school ako noon, graduate ako. Nagkaroon ako ng nervous breakdown noon. Doon kami nagkakilala ni Lil noon. Hindi ako makalabas ng Burgos sa ninenervous ako. Hindi ako makabiyahe mag-isa. Pag natutulog ako, naalala ko, hindi ako makahinga, pero nakakahinga naman ako. Ganun pala nervous breakdown, ano? Yung kung ano po ang pasok sa isip mo. Minsan may mga times na hindi ako mapakali. Basta ang dami. And then finally, hanggang ako sa buhay ko, sabi ko, Lord, gusto ko na mamatay. Pero alam ko na nadidinig-dinig ko na yung mga charismatic na yan. Sabi ko, Lord, I want to join yung gusto kong maging katulad din. Nadidinig-dinig ko na yan. And then finally, sabi ko, naranasan ko talang hirap pala, magkaroon ng nervous breakdown. Magkaroon ko na ng ibang karamdaman, wag lang yun. Dinala ko yung for 10 years. At for 10 years na nakakilala ko sa Lord doon, mula nung pagkakakilala ko, for 10 years consecutive na yun, consecutive years, yun ang ginamit ng Diyos para lumago ako at panghawakan ko ang kanyang pangako.
Sabi ko, Lord, parang gusto ko na mamatay. Hirap na ako. And then finally, may nag-invite sa amin doon sa The Lord is my shepherd, nila Brother Lil. Yung kanyang kapatid, si Brother Lito. Fellowship noon. At doon nakakilala ko. Naliwanagan ako. Sabi ko, mayroong palang Diyos na nagmamahal sa akin. And after 10 consecutive days, lagi ko naranasan yun. Kasi kaya ko minsan pinaranas sa akin, Lord, para mas lalo akong panghawakan ko, humawak ko sa Kanya. At ma-develop yung aking pananampalataya. At nakita ko yung kapangyarihan ng Diyos na tinanggal niya sa akin. And until now, nakita ko na ginagamit ako. Alam nyo, itong bagay na, pansinin nyo, bakit hanggang ngayon buhay pa kayo? Alam na, I've been experienced in the past, no? Bago ko makilala, even nakakilala ko na ako, kasi nag-backslide po ako noon, dapat patay na ako eh. How many times na muntik na akong masagasaan? Di ba tayo minsan, nakaisipan natin, pag medyo muntik na tayo makasagasaan, uy, ang swerte ko. Bakit? Mabubundol sana ako sa jeep, biglang hindi ako nabundol. Hindi swerte yun. That is a divine intervention ng Diyos sa iyo. Pinapangalagaan ka ng Lord. Ay, ang swerte ko, bakit? Muntik na ako nabaril. Ang nabaril nasa unahan ko. Hindi swerte yun. That is a divine intervention of God. Kasi gusto pa ng Diyos manatiling buhay ka. Bakit? May plano pa ang Diyos sa iyo. Alam mo kung walang plano ang Diyos sa iyo, ay wala nang pakinabang sa iyo. Papatay nga na ng Diyos. Para ano pa? At nandito ka pa. Di ba? Kaya hanggang ngayon, humihinga tayo. Hanggang ngayon, nandito tayo. Nare-reach natin yung age natin yan. Kasi may plano pa ang Diyos sa atin. Tayo ang magiging living testimony sa ibang tao. Tayo ang mag-share ng Word of God para ang mga tayo makakilala sa Kanya. Kaya ngayon, hanggang ngayon, buhay ka pa. Mayroon pa mga bagay na pinagagawa ang Diyos sa iyo. Kaya hanggang ngayon, nabubuhay ka pa. Ano po? Sabi, you ought to remember these questions daily. Ito ang natin tandaan. Araw ang katanungan ito, mayroon bang imposible sa Diyos? Kasi kaya tayo minsan nakakaranas ng hirap at problema sa buhay dahil sa nalilimutan natin ang katanungan iyan na may imposible ba sa Diyos. Kapag nakakaranas po tayo ng isang mabigat na problema, pagsubok, pangailangan pinansyal, lahat, sakit sa ulo, sakit, anumang klase, lagi po natin ilagay sa isip natin, may imposible ba sa Diyos? Yun lang. Lagyan natin, Lord, walang imposible sa iyo. Alam ko, itong mabigat na problema ko ito, bibigyan mo ng solusyon. Because you created heaven and earth na walang sino makakagawa. Sabi ng Bible, the things which are impossible with man are all possible with God. Lahat ng mga bagay na imposible sa tao, posible lahat yan sa Lord. Sabi, the Lord's question should produce unquestioning. Yun ang katanungan ng Diyos ay nagpo-produce na walang katanungan. No? Sabi, ito no, the Lord's question should produce unquestioning. Yun ang katanungan ng Diyos ay nagpo-produce na walang katanungan. Sino ang maganda example nito? Sa Abraham. Balik tayo kay Abraham, ano po? Nung tinawag, makikita mo ba sa Bible, mababasa mo ba sa Bible, nung tinawag ng Diyos sa Abraham, nagtanong ba sa Lord? Wala eh. Alam nyo, no? Para po kay Abraham, kasi kung babasahin natin sa Bible, parang sasabihin natin, napakasimple lang ginawa ni Abraham eh. Tinawag siya ng Lord, nag-response sa Lord, sumunod sa Lord. Ganun kasimple, hindi po simple. Pansinin nyo, no? Kung meron pang magulang, tatay at nanay si Abraham, kasi mga tao nabubuhay na hundreds di ba? Natatandaan nyo, nabubuhay ang mga tao ng hundreds Kung possible lang, meron pang tatay at nanay si Abraham, iniwanan ni Abraham yung tatay niya, yung nanay niya, mga kapatid niya, parang sunod sa Diyos. At alam niya, yung pagsunod niya sa Diyos, wala nang balikan. Wala nang panibagong reunion, wala na. That's a totally separation between their family, his family. Totally separation na yun Kasi bibigyan na siya ng Diyos sa panibagong buhay, bibigyan na siya ng Diyos sa panibagong lupa. So yung dating yung pamilya, wala nang balikan yun, alam niya yun. Kaya napakahirap kay Abraham na basta-basta lang sumunod sa Diyos. Yung sa kanyang community, yung kanyang mga kababata, yung kanyang kapitbahay, yung kanyang kababata na kinalakihan, na nakasama niya hanggang sa pagtanda, iiwanan niya yun. Yung iba pa mga properties, yung bahay niya, yung mga memories niya doon sa lugar niya, lahat yun iiwanan niya.
para lang siya ay sumunod sa Diyos. Nakita niyong hirap. Pero kung babasahin natin, sabi ng Bible, sumunod sa Abraham. That's it. Hindi. Kung pag-aaralan niyo ang sitwasyon ni Abraham, mahirap kay Abraham ang sumunod sa Diyos na marami siyang mga bagay na iiwanan. Naku niyo po. Kaya alam niyo, minsan, sa pagtawag ng Diyos sa atin, marami tayong iniiwanan. Tawagin ka ng Lord, iiwanan mo, bisyo. Tawagin ka ng Lord, yung pride mo, lulunukin mo. Kung dati ma-pride ka, pag inanong ka ng kapwa mo, lintik lang o walang ganti, kakainin mo na yan. Sabi ng Bible, she humble themselves, shall be exalted. Kung dati, maano ka, sa pera, no? Yung negosyo mo, illegal. Maraming tayong mga bagay na iwanan kapag tayo ay tinawag na ng Diyos. Lord, yung dating pagiging chismosa mo, galit na muna tayo kasi God calls me, mabuhay ako na isang banal. Yung mga kaibigan mo na hindi nakakatulong sa iyo, na kapag lagi mo siyang kakasama, yung nagdadala sa iyo pababa, imbis na pataas, Lord, dinadala ka pababa, iiwanan mo na yan. Marami kang bagay na dapat iwanan sa pagkakatawad sa iyo ng Diyos. Kasi yun ang isang mabuti dapat gawin para ang pagtawag sa iyo ng Lord ay tumugon ka sa tamang pagtawag sa lahat. Sabi ko nga sa inyo, gusto ko yumaman eh. Ayoko maging pastor eh. Na pag-isip-isip ko, walang pera, pastor. Hanggang ngayon sa church namin, to tell you frankly, sa church namin, wala akong sahod. Sa church namin, love gift ang binibigay sa akin. Wala akong sahod. Pero ganun pa man, ng blessing ng Lord, ibinibigay niya sa ibang paraan para ko i-bless na. Sa anak ko, binibigay ng blessing. Parang sa ganun, yung blessing na yun, yung imbudo na yun, pati ako, ay nababahagyan. Nakuha niyo? Binibless na si Bensi, yung blessing ni Bensi, isinisir sa akin, yung blessing ng Lord, pumapatak sa imbudo, at ang ako, ay nababahagyan. Nakuha niyo po? Kaya mahirap. Ang pagtawag sa Lord ay isang pagtawag na ang iyong ambisyon. Kung paiwanan na Lord, hindi ko sinabi pag naging Christian ka, huwag ka na magtrabaho. Hindi ganon. May mga particular na bagay na sa pagkatawag natin na mismo tayo ang nakakaalam kung ano yung mga bagay na gusto pabitawan sa atin ng Lord. Tayo nakakaalam, personally sa ating sarili, bitawan natin. Kasi doon tayo tutugon ng tama sa pagkatawag sa atin. Mga dati mo kaibigan, iwasan mo na. Kasi hindi makakatulong yan sa Christian life mo. Yung dati mong kaibigan, kada makita mo, pinag-usapan nyo lagi, ibang tao. Lagi nyo sinisiraan, ibang tao, pinag-usapan yung buhay na may buhay. Laging discussion nyo, hindi naka-edify, hindi naka-glorify sa Lord. Hindi yan. Sabi nga nun, iwanan mo sila. Sooner or later, kung malakas ka na, balikan mo sila at sharean mo ng salita ng Diyos nang sa ganon, ay maging kasangkapan ka ng Diyos para sila ay makakilala sa iyo. Nakuha niyo po. Pero hanggang sa ngayon na mahina ka pa, na sila ang humahatak sa'yo pabalik sa dati mong gawain, iwasan mo muna sila. Kasi hindi sila makatulong. Ngayon, balikan mo sila kapag hindi ka na nila kayang hitatakin pababa at sila ang hatakin mo papunta sa Lord. Yun lang naman yung sikreto na. Yun ang pagkatawad sa atin ng Lord. Have you put today's problems to the Lord's question test? No? Nalagay ba natin, no? Sa araw nito, yung mga problema sa mga katanungan test na Lord. What are you worrying about God can't handle? Ano ang mga inaalala natin na hindi kayang solusyonan ng ating Panginoon? Anong naalala natin na hindi kayang solusyonan ng Panginoon? Lord, hanggang ngayon, wala pa ako, pray ko, wala pa ako permanent na trabaho na nahanap. Tanungin kita, ikaw ba seryosong hinihingi mo sa Diyos? Ano hindi? Kung ano, pag sa prayer mo, kung ano maisip mo. Ginagawa mo lahat ng effort, ginagawa mo lahat ng energy para maghanap ng trabaho and yet hindi ka nakahanap ng trabaho. Ibigay mo sa Lord. Ang problema kasi sa atin ganito eh. Isip tayo ng isip. Pag-gising sa umaga, walang pera, isip. Pag-gising sa umaga, walang kakainin, isip. Pag-gising sa umaga, walang baon ng bata, isip. Kaisip mo, walang mangyayari, kaisip mo. Yung 24 hours mo, walang mangyayari, kaisip. Ibigay mo yan sa Lord. Yung walang, hindi ko sinasabing pangit yung mag-isip, mag-planning. Maganda yun. Pero definitely, kung nag-planning ka, kung nag-isip ka, ibigay mo sa Lord. Huwag yung maghapon ka nag-iisip,
Tapos, ang ginagawa mo kasi, naghahanap ka ng isang bagay na magiging resources na magkano ng pera mo, naghanap ka, hinahanap mo si Bombay, may Bombay ba dadaan dito? Naghanap ka kung sino mautangan mo, isip ka ng isip, wag. Ibigay mo sa Lord, yun ang problema sa atin. Kahit hanggang ngayon, naranasan pa natin yung kahirapan sa buhay natin kasi maghapon tayo, isip ng isip. Wala naman natutulong ka, isip. Magkakaroon ka ng wrinkles. No? Magkakaroon ng problema. Ibigay mo sa Lord. Yun ang isang problema ng mga Kristiyan. Hindi nila ibinibigay sa Lord yung mga pangailangan, problema nila sa araw-araw. Instead, isip. Wala nang nangyayari. Huwag ka mag-isip. Ganito, sabi ng Bible, ibigay mo sa Lord ang problem. Lord, sabi mo, kung hihingi kami na ayon sa pangailangan namin, Lord, itong problema ko, itong pangailangan ko, bahala ka na, alam ko ikaw kikilos sa. Kaya yung kasamihan na, sa Diyos ang awa, hindi totoo yun. Sa Diyos ang awa, ang Diyos din ang gagawa. Bakit ka mo? Maawa Diyos sa'yo, gagawa ang Diyos sa isang bagay para maging blessing ka. And then, doon ka palang na Lord na gawin mo yung bagay niyo kasi nandun yung blessing nag-aabang sa'yo. Naku nyo. Kaya hindi totoo yun, nasa Diyos ang awa, nasa tao gawin. Hindi. Nasa Diyos ang awa, at Diyos din ang gagawa na susolusyonan yung problema mo. And then, doon mo lang makita, ito palang dapat kong gawin kasi ito ang pinagagawa ng Diyos sa akin. Naku nyo po. Kaya huwag kayo maniniwala na nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Hindi. Ang Diyos pa rin ang gagawa ng solusyon sa mga problema natin. What you are worrying about that God can handle? Ano ang mga inaalala natin na hindi kayang solusyonan ng ating Panginoon? Things, sabi ng Bible, things are impossible with man, are all possible with God. Our lack of faith, still peace of mind. Trust God and relax. Yun daw kakulangan natin ng panampalataya, ninanakaw nito yung peace of mind natin. Totoo naman, di ba? Kapag wala tayong panampalataya, lagi tayo nag-aala sa problema. Pag wala tayong panampalataya, nag-aalala tayo, number one, sa pera. Nag-aalala tayo sa mga babayarin. Nag-aalala tayo sa mga utang na dapat natin bayaran. No? Marami tayo inaalala. No? Kapag wala tayong panampalataya. Sabing ganon, yan ang nakapagbibigyan, ang nagnanakaw ng ating kapayapaan. Pero kung meron kang faith sa Lord, yung kapayapaan ay mananatili sa iyo. The faith in God. Sabi, number 3, wala na yan natin. Yun. Palian natin. Number 3, na kanino ba? Kala pipi sa lumas eh. God calls to us to call upon Him. Ito nga sinasabi niya, no? Sabi number 3, God calls to us to call upon Him. No? Natawagan tayo ng Diyos na tumawag sa Kanya. Yun ang gusto ng Diyos. Ano Jeremiah 33:3? Gustong-gusto natin to eh. Sinakabisa din to. Sige, mayroong reward sa akin. In English. Hindi nyo kabisado yung English, ano? Sige, basahin na lang natin. Jeremiah 33:3. Gustong-gusto natin to eh, na? Maganda rin to sa English. Mamaya, ipa-translate natin sa English. Kung mananalangin ka sa akin, tutugunin kita at ipahayag ko sa iyo ang mga bagay na dakila at mahiwaga na hindi mo pa nalalaman. Ang ganda eh. Anong sabi? Kung mananalangin ka sa akin, kung mananalangin daw tayo sa Lord, tutugunin kita at ipahayag ko sa iyo ang mga bagay na dakila at mahiwaga na hindi mo pa nalalaman. Ang problema, yung palambaksak na tayo sa una eh. Hindi tayo nananalangin, iisip-isip tayo eh. Paano kaya natin maano yung pangalawa? Yung pangalawang praise, tutugunin kita. Paano tayo tutugunan ng Lord kung hindi tayo nananalangin? Paano ipahayag ng Diyos sa atin ang mga bagay na dakila at mahiwaga kung hindi tayo nananalangin? No? At paano natin ito malalaman? Doon pa lang sa unang praise, hindi ka nananalangin, baksa ka na. Isip-isip. Naku niyo po, sabi ang susi, manalangin tayo sa Lord. Ibigay natin sa Lord ang lahat ng mga problema natin, maging ito'y pinansyal, sakit, anumang problema. And therefore, ang sabi ng Lord, tutugunin. Bro, balik mo. Sabi ko, ipapanalangin natin sa Lord. Ang sabi ng Lord, tutugunin kita
at ipahayag ko sa iyo ang mga bagay na dakila at mahiwaga na hindi mo pa nalalaman. If you want to experience the miracle of God, then pray to God. Kung gusto nyo ma-experience yung miracle, yung mga bagay na katugunan ng Diyos na hindi pa natin naranasan sa buhay natin, manatili tayo manalangin sa Lord. Sabi, call unto me, and I will answer thee. Tumawag ka at ikaw ay sasagutin. Ang problema, hindi tayo tumatawag sa Diyos. Kaya minsan ang lahat ng ating problema ay hindi nagkakaroon ng solusyon. Huwag na isip-isip. Wala mangyayari. Sa umaga, pag isip-isip, tanggalin na isip-isip. Sa tanghali, isip-isip, tanggalin na isip-isip. Ibigay mo sa Lord. Huwag isip-isip. Kapag niyo po, walang mangyayari yung isip-isip mo. Wala ako na, definitely ako na po nagsasabi sa inyo. This is a call to a man of God in prison. Alam nyo kung bakit ko nasabing call to a man of God in prison? Ibig sabihin, kagaya ng isang bilanggo na walang kayang gawin sa kanya mga problema dahil sa ay nakulong, wala siyang magagawa. Parang isang bilanggo na ang kanyang apat na rehas, no, apat na wala na siyang magagawa, hopeless na siya. At dahil doon, nagtitiwala na lang siya sa Panginoon. Where we are doesn't limit what God can do. Nasaan man tayo, hindi kayang limitahan kung ano man ang gusto gawin ng Diyos. Tandaan po natin to. Nasaan man kang lugar, hindi kayang limitahan ng lugar kung nasan ka man ang kapangyarihan ng Diyos. Nasaan lugar ka man? Nasa CR ka, nasang sulok ka man lugar, hindi kayang limitahan yan lugar na yan ang kapangyarihan ng Diyos. Nasa Bibles kami, nabanggit ng classmate ko, tumanim sa isip ko hanggang ngayon yun. Napakasimpleng bagay pero ang galing. Meron kami dinidiscuss no? Meron kami mga bagay na pinag-usapan. Sabi ng classmate ko, don't put God in the box. Ano ibig sabihin? Huwag mong ilagay ang Diyos sa isang box. Ano ibig sabihin nun? Don't limit the power of God. Napan niyo po. Kasi ang problema, tayo naglilimit ng kapangyarihan ng Diyos na kumilos sa buhay natin. Binibigyan natin sa implementasyon. Inilalagay natin ang Diyos sa isang particular na box. Sasabihin natin, Lord, hanggang ka lang. Huwag mong pakialaman itong mga bagay ito. Hindi nga makilos ang Diyos. Kasi lagi natin ilalagay ang Diyos sa isang box. Sabi nga nun, don't put God in a box para makilos sa buhay natin. Kaya natin kumilos ang Diyos. Nasa man tayo, anong problema natin, ano pangailangan natin, hayaan natin, kumilos ang Diyos sa buhay natin. At makita natin ang kapangyarihan niya. Where we are doesn't limit what God can do. Nasaan man tayo, hindi kayang limitahan kung ano man ang gustong gawin ng Diyos. Jeremiah was a promise, great and mighty things in answer to prayer. No? Sabi nga nun, si Jeremiah ay pinangakuan ng isang dakilang bagay na magaganap sa kanyang panalangin. This promise has been claimed by millions. It is a promise available to believers today. Conclusion. Conclusion na. Sabi, and I therefore conclude, pansinin po natin, what great and mighty things do you need? Ano ba ang mga great na mighty things na kailangan mo? Letter B, look in faith to the God of the impossible. Tumingin ka lang na may pananampalataya sa Diyos ng imposible na may magawa sa buhay natin. Let me close you in one illustration. Hindi ko na ako yung details na listahan niya, pero sasabihin ko lang sa inyo yung summarize ng testimony ng taong ito. Mayroon isang tao po na nabuo sa Amerika during 18th century. Siya ay pinanganak na mahirap. Kadalasan naman ganun, no? Kaya nagiging maganda ang testimony ng isang tao sapagkat nanggaling siya sa kawalan. Nanggaling sa isang mahirap at pangarap niya na maging abogado. So nag-aral siya, pumasok sa ng trabaho, pinaka-clerk dun sa opisina nila hanggang sa naging abogado siya. Nung naging abogado siya, bakit tumanim sa isipan niya na gusto niyang pumasok sa politika? Inobserve siya ng isang politics na grupo, kung tawagin yung grupo niya ay WIG. W-I-G-S. No? Nandun sa listahan ko, hindi ko nadala. No?
At pagkatapos nun, pinayagan siyang tumakbo as a congressman. Sa first team niya ng Congress, natalo siya. So, ang ginawa niya, after how many years, nag-attempt na naman siya sa Congress, tumakbo na naman siya. Natalo na naman siya. So, dalawang tanong, kung kayo tatakbuli kayo, third time, takbo na naman siya. Talagang matigas ang mukha, no? Talagang takbuli siya, ay nanalo. Nanalo siya, naging speaker siya doon sa Congress. At pagkatapos ng kanyang term, tapos na term niya, naisipan niya tumakbo naman ng senador. Ba, ibang klase. No? Takbo siya ng senador. Talo. Takbo na naman. How many years? Takbo na naman ng senador. Talo na naman. Tapos takbo siya ng vice president. Talo na naman. Kung di ba sa atin, manggagaling sa matas, pag talo ka, pababa hanggang maging barangay captain. Naku niyo po, hindi siya. Nagsimula sa mababa, talo, nagkatim siya ng patas, ibang klase. So tumakbo siya ng vice president, talo. And then finally, tumakbo siya ng presidential. Lakas ng loob. He won the presidential elections in America. Siya, nung panahon po noon, may civil war sa Amerika. Ang North and South, ang South kasi, they were in favor about the slavery of the niggers. Why? Because their agriculture. Ano sila yung magsasaka. So ang ginagawa nila sa mga negro, ginagawa nila itong mga alipin. Ginagawa nila magsasaka, minsan ginagawa nila pinakahayop, parang kabayo, no, numihila ng mga kariton. They are in favor about the slavery ng mga negro. Pero sa North, hindi sila in favor kasi industrial sila eh. So para sa kanila, ang negro ay dapat magkaroon ng freedom. They are in favor about the freedom of the niggers. Pinaglaban ito ng presidente nito at nagkaroon ng civil war. Kaya may pinikulang Glory. Paano niyo yung pinikulang Glory? Nakuha niyo po. At dahil doon, nakilala siya. He was one of the greatest president ever known in America. His name was Abraham Lincoln. Kilala niyo si Abraham Lincoln. Siyang kinakilalang greatest American in history dahil sa kanya nagkaroon ng freedom ang mga negro sa pagkakaalipin nasa Constitution. Nagkaroon ng election lately ng African-American presidente ng Amerika. No? Kilala niyo kung sino? Si Obama, di ba? For the first time. Kaya ang mga negro sa Amerika equal na. Hindi nang tinatawag na meron ng wala. Equal na sila. Dahil sa isang taong ito na nanghas tumakbo ng presidente at ginamit ng Diyos siya para maging malaya ang mga negro sa pagkakalipin. Meron bang imposible sa Diyos? Wala. Tumayo po tayo lang. Dakilang Diyos, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa mensahe na pinagkaloob mo sa amin, Panginoon, sa umagang ito. Alam namin, Lord, na ikaw na walang imposible sa iyo. You are the God of the impossible. Alam namin, Lord, may mga bagay na problema kami sa buhay, may mga bagay na problema kami sa pananalapi, sa karamdaman, o sa mga susunod pa mga problema namin. Alam namin, Lord, katulad po ni Jeremiah, ang sabi niya, Lord, kaya siya nagkaroon ng confidence sa iyo because you created heaven and earth. Alam namin, Panginoon, dahil sa ginawa mo, ang langit at lupa, walang imposible sa iyo. Tulungan mo lamang kami, Panginoon, na manampalataya sa iyo. Na every time na kami, Lord, makaka-encounter ng mga problema sa buhay, ano man ito, financial, karamdaman, o ano mga personal na buhay na hindi na, personal na problema na hindi namin, Panginoon, kayang tugunan. Lord, tulungan mo kami na magkaroon kami, Lord, ng pananampalataya sa iyo. Yun lang namin hinihingi mo sa amin, Lord. Have faith on you. Magkaroon kami ng pananampalataya at tiwala sa dahil doon, Lord, makakakilos ka sa buhay namin. Kaya Lord, nagpapasalamat kami sa umagang ito at magpapatuloy kami sa aming gawain. Ito po'y amang samdalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Natawagan ko po yung mga tatay. Mamaya na. Mamaya na. Hello? Tayo po tumayo.
sa ating Diyos. Kayang-kaya niya gawin lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. Walang imposible. Walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya niya gawin lahat. Kahirap sa tingin mo'y kahirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa iyong inaasam, higit pa sa iyong hinihiling, ibibigay ng Diyos. Pangako niya'y totoo, sobra-sobrang pagpapalat, tanggapin na. Walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya niya gawin lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ang buhay, walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa iyong inaasa, higit pa sa iyong hinihiling, ibibigay ng Diyos. Pangako niya'y totoo, sobra-sobrang pagpapalat, tanggapin na. Kayang-kaya. Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa iyong inaasa, higit pa sa iyong hinihiling, ibibigay ng Diyos. Pangako niya'y totoo, sobra-sobrang pagpapalat, tanggapin na. Sobra-sobrang pagpapalat, tanggapin na. Halina na, magtiwala sa Kanya. Hallelujah. Praise the Panginoon. Maraming salamat po. Hello. Pwede po tayong upuli at ngayon po ay celebrate natin yung mga daddy raw. Ating Father's Day. Sino po ang dito ay tatay na? Ayan, tinatawagan natin lahat ng mga tatay na. Tatay na. Mukhang tatay. Yan ang ating mga haligi ng tahanan. Haligi nga ba? Ah? Haligi ng tahanan. Ayan. Mga tatay. Oh, asan na? Pastol. Pastol. Si Pastor din, tatay na. Wala nang pag-asa kay Pastor. Pastor.
Christian, pray mo. Mga tatay. Yung lalaki. Dapat dito kayo sa Happy Father. Hello. Pag-pray po natin sila. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa mga tatay na ginampanan nila yung pagkatatay nila. Lord, gabayan niyo po sila sa healthy kaligtasan ng kanilang buhay at healthy kalusugan. Ingatan mo po sila, Panginoon, sa kanilang pupuntahan o kung may pupuntahan po sila, ingatan niyo po sila, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa pagbibigay ng mga tatay sa amin, Panginoon. Lord, ingatan niyo po sila. Ito ang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Meron po tayong pagkain. Mag-wait lang po kayo. Ayun lang. Maraming salamat. Mayroon mga mata pero hindi